Wala pang person of interest ang Regional Explosive Ordnance and the K9 Unit 2 kaugnay sa magkakasunod na serye ng bomb threats kahapon sa tatlong paaralan sa lalawigan ng Isabela. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Elias Mangoma, ang tagapagsalita ng Regional Explosive Ordnance and K9 Unit 2 o RECO 2, sinabi niya na tatlong magkakasunod na insidente ng bomb threat ang naitala ng RECO 2 sa iba't ibang paaralan sa Isabela. Kabilang dito ang Our Lady of the Pillar College Kawayan, Cabanatuan National High School at Isabela Colleges Incorporated. Anya napaka-general ng pagbabanta na natanggap ng naturang mga paaralan na ipinadala sa pamamagitan ng private message. Batay sa RECO, ikinukonsidera nila itong bomb joke na gawa-gawa lamang ng mga individual na may malilikot na isip. Sa ngayon, hindi pa matukoy o makumpirma ng RECO kung posibleng estudyante ang sangkot sa naturang mga bomb threats. Wala pa rin nakukumpirmang pagkakakilanlan sa mga nagpadala ng mensahe dahil gumamit ang mga ito ng dummy account. Dahil dito muling hinihingi ng tulong ang mga police station sa Regional Anti-Cybercrime Unit 2. Dagdag pa niya, hindi rin nila ito ikinukonsidera bilang act of terrorism, subalit sineseryoso nila ang bawat ulat at agad itong tinutugunan. Git niya, bagamat bomb joke o threat lamang ito ay may batas pa rin nakakasakop at nagpaparusa dito. Kamakailan lamang ay sinulong ni Senator Raffy Tulfo na itaas hanggang 5 milyong piso ang multa sa mga sangkot sa ganitong gawain. Sa kasalukuyan, aktibo ang RECO sa pagsasagawa ng symposium sa mga paaralan sa ilalim ng Project Abacada o Awareness of Bombs that Kills Lives and Destroys Properties na layuning makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga kabataan hinggil sa negatibong epekto at parusa sa mga nagsasagawa ng bomb threats at bomb jokes. Ganitong bahagi ng pahayag ni Police Captain Elias Mangoma. Meron tayong marinig na ganyan na bomb threat, huwag po tayong magpanik. I-report po natin sa nearest police station kung sakali man, or wala kayong kakayan na mag-report sa police station, your immediate supervisor po. Sa ating mga kwan naman, mga magulang, bantayan po natin mabuti ang ating magulang, ang ating mga mag-aaral. Kasi sila, yan po yung guidance po natin ang number one sa kanila. At sa ating mga mag-aaral na lang po tayo.